Bali, ang pinakita ko sa inyo ay ang pagpalo using an arnis stick for defense and offenses move. Yan ho ay simpleng basic na pagpalo using the stick or using an expanded baton if needed be. Kung ano ho yung pagpalo sa baton, same thing din na ginagamit sa arnis stick. Kung inyong mapapansin, wala ho itong pinagkaiba. Ngayon, depende na lang sa inyo kung paano yung type i-implement to base sa inyong inaral using your own method and your own style. Hindi na kailangan maging complicated pa ang mga bagay-bagay kasi ang pagpalo, napakasimple naman ho niyan talaga. Kahit sino, may alam man o wala, pwedeng pumalo ng pumalo, especially pag naguhurmentado, nagdilim ang paningin, o galit na galit. Anyone, just about anyone, pwedeng pumalo. Kaya lagi ko sinasabi, pinakamadaling aralin, yung basic. Hindi na yung mga inaral-aral yung mga, hindi ko naman sa minamaliit, yung mga natutunan sa mga magagaling na maestro. Yun nga lang sa street, sa kalye, pag nagkabiglaan, hindi mo alam kung sino susugod sa iyo. Pwedeng sa harapan, pwedeng sa likuran, pwedeng may dala, pwedeng empty hand or wala. So, ang magmamatter dyan ay yung reaction mo, kung paano ka makaka-react sa bigla ang haharap sa iyo. Kaya pinakamadaling aralin talaga ay basic na defense and offensive stance. Simple lang naman din ang pagpalo, like this. Yan ho, mga ganyang palo. Ganyan din ho ang ina-apply kapag may hawak kayong blade or itak. Same thing din ho ang wave pattern niya. Napakasimple, basic, pero napaka-lethal combination pag ito'y ginamit. Bali, yan lang ho ang pinakasimpleng palo talaga. At ang forma niya, pag inaralin nyo, mabilis man o mabagal, pa-X lang, patras, either pababa or pataas. Nasa inyo na nga lang kung paano niyo yan gagamitan ng inyong own technique base sa pag-aaral ninyo mag-isa o sa inaral ninyo o na ituro sa inyo na i-combine ninyo para maging mas epektibo yung inyong inaral. Pwede rin kayong mag-aral mag-isa, pero pinakamahalaga ay meron tayong sparring partner. Ngayon, kung wala tayong makikitang sparring partner, pwede tayong mag-aral on our own. Ang kailangan lang natin, paniwala, tiwala, at focus sa ginagawa natin.
at lahat ay ating matututunan at makakaya. Ang self-defense naman ay kahit kanino pwedeng i-apply nito, kay lalaki, babae, bakla, tomboy, bata o matanda, anything. Basta't naniniwala kayo sa inyong magiging kakayahan at sa inyong ginagawa. Yun lang ho ang basihan ng lahat ng aralin. Dahil kung wala kayong tiwala at may duda kayo sa inyong kaibuturan, isipan, then kahit anong focus nyo, walang mangyayari. So kailangan maniwala at magtiwala sa inyong kakayahan at magagawa. Importante din pala ho dyan ay yung whole body movement ng balikat, ng bewang, ng hita at ng binti. Para ho kayo niya nga nag-retrain din sa boxing. Same thing din. Kasi hindi naman kayo pwedeng pumalo na nakatayo lang na ganyan. Pag kayo hindi gumalaw, pag-retaliate ng inyong kalaban, tatamaan kayo. Kayo pa ang malalagay sa bingit ng alanganin. So, when you train, make sure yung buong katawan ninyo ay nagalaw. Para alam nyo rin yung proper way ng pag-ilag, pagsalag, at pagpasok sa kalaban once na makakuha kayo ng butas. So yun lang ang masasabi ko. Same thing din pag kayo nag-aral or humawak ng baseball bat. Ang kaibahan lang, mahaba ang baseball bat at dalawang kamay. Pero ang wave pattern niya ay iisa din lang ho ang pattern. Basic din lang. Like I said, kayo na rin lang ang mag-i-implement nito base sa inaral ninyo. Kung kayo'y nag-aral sa isang guro o master, o kayo'y uwido at in-apply ninyong pareho, mas lalakas ang inyong magiging kaalaman at kakayahan hinggil sa depensa at opensa. So yan muna huli ang aking masasabi. At hanggang sa susunod ulit na videos ko dito sa YouTube, make sure na mag-like and subscribe to my channel, Christom76.